programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith. Isang mapagpalang araw po ng Sabat ang ipinapabot namin sa lahat ng aming mga ginigiliw na taga-subaybay. Kami po ay sumasapit sa inyo ngayon ng live sa araw pong ito ng Sabado, ngayong August 29, 2020 sa ganap na alas 3 ng hapon. Kasama ko rin po ngayon ang aking technical, ang aking Princess Unica Iha, Princess Alia Sarmiento. Kami po ay nagagalak na kayo po ay makasama sa buong oras na naman ng pagtalakay ng usaping may kinalaman po sa mga tanong ng ating mga followers, ng ating programang Reasons of Faith, ating mga kapatiran, maging yung ating mga kaibigan. So welcome po dito lahat. Pagka ang usapin ay may kinalaman sa pananampalataya, welcome po lahat na magtanong. Okay, so ngayon bago tayo lubusang magpasimula, nais ko munang i-announce po sa inyo yung ating patuloy na isinasagawang Reasons of Faith Bible Institute Season 4. In-upload ko na po para doon sa ating mga bagong estudyante. Nasa mahigit 118 students sa iba't ibang bahagi ng ating sanglibutan. In-upload ko na at si Sister Lizelle ang mamaya makikita na ninyo yan sa ating Google Classroom, yung ating hermeneutics part 1, part 2, maging yung part 3 na hindi ko pa na-upload. Yan pong subject na yan ay mula doon sa season 2 at season 3. Kaya yung subject na yan ay para sa ating mga estudyante din sa season 4. At gaya ng nabanggit ko doon sa meeting natin nung nakaraan pong 4th Sabbath, nung nakaraang linggo, ay ang exam lang po dyan sa hermeneutics at sa ibang mga subjects sa season 2 at season 3 ay para doon sa mga bago sa season 4. Siyempre yung ating mga naging estudyante ng season 2, season 3 ng Reasons of Faith, hindi na po kailangan mag-exam kasi yan ay binabalik ko lang na subject para makasabay naman itong mga bagong enrollees sa season 4 kasi lumalabas yan ng mga stepping stone dahil advanced na po itong season 4. So akin pong pinagpasyahan na ibigay po sa inyo yung mga dating subject para makasabay po kayo dito po sa advanced study na ito. So yan po, naka-upload na ho yan maya-maya lang, no? At yung atin namang regular na subject sa season 4, yung second lecture natin ay bukas po. I-upload ko po yun, yung may kinalaman naman sa methodology ng pagbibigay ng Bible study. So napaka-importante po na magkaintindihan yung ating mga kapatid na may kinalaman po sa methodology, yung pamamaraan. Kung ano ba yung pinangahawakan nating mga Seventh-day Adventist pagdating sa Bible interpretation at pagbibigay ng Bible study. Diyan marami tayong mga kapatid, kahit yung mga mangangaral, nabibiktima kung minsan dahil doon sa methodology, hindi nila tinitingnan yung mga importanteng punto kung bakit merong Seventh-day Adventist Church. Kasi yan ay kinakailangang maintindihan nating mabuti para hindi po tayo lumakad ng kanya-kanya na may kinalaman po sa pag-unawa ng banal na kasulatan. Diyan kasi mahusay si Satanas kung paano niya iligaw ang bayan ng Diyos doon sa mga pamamaraan na akala mo'y okay pero ang totoo hindi. Yan po yung mga punto na natatabunan sa iba nating mga kapatid pagdating sa methodology. Ano ba yung pinangahawakan ng church as a whole? Hindi yung kanya-kanya. Kaya tuloy yung iba nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil doon sa methodology. Okay? So, napaka-importante kaya sinama ko po sa subject yan, yung pamamaraan dahil kapag inangkin po natin na we are God-centered or God-centered pagdating sa Bible study, therefore, tayo din kinakailangan ang methodology God-centered. Hindi babatay sa mathematics, sa physics, sa science, etc. Kinakailangan kung God-centered, therefore, it demands also
yung methodology ay God-centered din. Yun po yung gusto nating iparating. So, yan po yung ating Bible Institute. Siyempre, yung ating ding Spirit of Prophecy series, tuloy-tuloy pa rin po yan sa second Sabbath ng September. Yan naman ang tatalakayin natin, yung ating 5th episode na may kinalaman sa issue regarding kay Ellen White sa Spirit of Prophecy na ayon sa banal na kasulatan din. At ganoon din, pakisubscribe po sa lahat ng ating mga kapatid, mga kaibigan, yung ating YouTube channel ng Reasons of Faith. Yan po yung ating logo, official logo po natin yan. Huwag po kayong maliligaw. Kapag sa ibang mga Facebook merong Reasons of Faith, ito lang po yung official logo ng Reasons of Faith Ministry. Huwag kayong maligaw. Kasi kahit ilang beses nating ina-announce, may iba pa rin mga kapatid na naliligaw. So yan lamang po. Pakinggan nyo pong mabuti yung announcement. Okay, so bago ko basahin itong mga comment ng ating mga followers, muli bilang pagbibigay pugay sa kanila, tayo po ay magtatagubilin muna sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat na muli pinagkaloob sa amin ang pagkakataon na maitanghal ang programang ito sa araw at oras na ito, O Diyos. Dalangin namin na patnubayan kami ng inyong Santong Espiritu upang ituro sa amin pagkalubang karunungan ng pagkaunawa at masabi ang mga bagay na dapat marinig ng aming mga tagapanood. Dalangin namin, O Diyos, na linisin din kami sa lahat ng aming karumihan upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong mga salita sa puso't isipan ng bawat nakikinig at nanonood upang sila din ay patuloy na tumatag sa kanilang pananampalataya, sa kanilang adhikain na maging kabahagi din ng ministeryo ng pagpapalaganap ng inyong ebanghelyo sa pamamagitan po ng pag-Bible study sa aming mga kaibigan o sa anumang kapamaraanan na ninanais ninyo sa inyong mga anak. Salamat, O Diyos, sa pagdinig sa aming dalangin, alang-alang na lahat, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, so, ngayon po ay bilang pagbibigay pugay sa atin hong mga followers, babasahin ko po muli ang kanilang mga comment, lalo na sa mga nakaraan nating pagbo-broadcast. Bago ko po idako sa pagsagot po dito po sa inyong mga tanong at sa mga kapatid at mga kaibigan natin, malaya pa rin po kayo na makapag-forward ng inyong tanong. Mas maganda doon nyo ilagay sa inbox ng Reasons of Faith Facebook page para mas madali ko pong makita. Unahin ko ito muna galing kay Dr. V. Ornopia. Sabi rito, 3 o'clock on Saturdays and Sundays is becoming a habit and it is always a blessing listening to our OF. Praise God. Praise God indeed, Dr. V. Salamat. Purihin ang ating Panginoon at naging habit o nakasanayan niya na ang panunood ng programa pong ito. Purihin ang Panginoon. Okay. Next, galing kay Jing Siasol. Truly, ang walang tatak sa bayan ng Diyos ay mamatay bago mangyari ang mark of the beast. Praise the Lord. You're telling the truth, my brother. Amen. Praise God din po at naunawaan po ninyo yung ating naging sagot nung nakaraan patungkol doon sa tanong about Ezekiel 9 na literal na mangyayari yon. Magaganap talaga yung slaughter sa bayan ng Diyos. Okay? So doon sa mga marahil ngayon lang napakinggan yung nabitawan ko na yun nung nakaraan po nga broadcast natin, especially nung August 22, 23. Yun po yun. Andun yung mga video. Sa atin din pong Facebook account ng Reasons of Faith. Next, Micah, galing kay Brother Cesar Diones. Thank you very much for the spiritual refreshments. Every Saturday and Sunday, 3 p.m. God bless to our OF team. Praise the Lord, Brother Cesar. Galing naman kay Brother Dennis Kit Mabulak. Amen, Bro Melvin. Praise God for the wisdom. Amen, and praise the Lord, Brother Dennis. Galing kay Juan T. Nepomuceno III. Ang ganda ng aral, Brother Melvin, sa sagot mo sa tanong ni Brother Marlon. Siguro ito yung may kinalaman sa 1,000 years at doon sa anong magagawa natin na mapanatili yung pananampalataya sa Panginoon, hindi makabitaw araw-araw. Nung nakaraang broadcast din po natin yon. Ito naman ay comment ni Brother Mendrewel Adan. Ito yung sa nakaraang topic natin. This sealing of the servants of God is the same that was shown to Ezekiel in vision. John also had been a witness of this most startling revelation. Testimonies to the ministers and gospel workers, pages 445, paragraph 2.
study the 9th chapter of Ezekiel, these words will be literally fulfilled. Yet the time is passing and the people are asleep. Volume 1 ng manuscript releases, page 260, paragraph 2. So nasundan ni Brother Adan din yung atin nung tinalakay, at ito nga po yung comment niya mula sa Spirit of Prophecy. Literal talaga yon, gaya ng ating pagkapaliwanag. Yung Ezekiel 9, literal na magaganap yon, yung slaughter na yon. Okay? At yun din po yung pinakita natin sa Revelation 7 na ngayon, the time of sealing, ngayon na mismo yon. Nasa pagitan tayo ng ika-6 at ika-7 tatak. Eto, tanong na tayo, Maika, galing kay Brother Lorenzo Macarilao. Mula pa ito sa Saudi. Magandang araw, Bro Melvin. Ilang beses ko binabalik-balikan ang videong ito. May nabuo katanungan sa isip ko. Yun ba, brong, ipapapatay ng Panginoon sa bayan ng Diyos ay mangyayari bago ang 7 salot, or dadanasin nila ang 7 salot dahil sa walang tatak ng Diyos? Salamat sa kasagutan, bro. Yes, Brother Lorenzo, kung babalikan nyo yung ating naging paksa, ito nga pong tinutukoy niya, ito pong nakaraan, yun pong tinatawag na slaughter or patayan, magaganap yon sa bayan ng Diyos bago ang 7 salot. Kasi nga, yung mga walang tatak, di ba, sealing ngayon, time of sealing. Anyway, dadaanan ko maya-maya para may tanong din kasi ito patungkol doon. So, madadaanan ko rin po ito maya-maya lang, no? Pero doon sa tanong mo, mauna muna, siyempre, yung tatatakan na ang mga lingkod ng Diyos kasi ayon doon sa unang Pedro 4:17, mauuna kasi sa bayan ng Diyos yung paghatol. Mauuna talaga. Therefore, yung close of probation, mauuna talaga sa Seventh-day Adventist bago yung general close of probation. Yung unang close of probation among the people of God, itong remnant church, magaganap nga pag nagkaroon na ng slaughter sa bayan ng Diyos, tapos na ang kumbaga probation sa bayan ng Diyos. And then mangyayari nga yung mark of the beast. Matapos na maliwanagan ang lahat dyan sa issue ng Sunday law, nabuksan ang lahat ng isipan dahil sa loud cry power ng Holy Spirit, Revelation 18 po yun, verse 1, and then nakapag-decide na lahat at ibubuhos na ang una doon sa 7 salot. Yan po yung mga kaganapan sa pinag-uusapan natin na kapatid na Lorenzo. Okay? Next, galing naman kay Brother Meo de Leon, Loyola. Mapagpalang araw sa iyo, Bro Melvin. Gusto ko lang sana itanong at mabigyang linaw ang dalang panganib para sa ating kaligtasan, ang pagkahilig ng mga tao sa cellphone, mga gadget, mananampalataya man o hindi, bata o matanda. Halos lahat nauubos ang oras sa paggamit nito imbis na magbasa ng Biblia o gawin ang mga makabuluhang gawain, ay nauubos ang oras sa paggamit ng mga ito. May sinasabi ba ang Biblia tungkol sa mga bagay na ito at ano ang dala nitong panganib sa ating kaligtasan? Maraming salamat, Brother Meo, sa magandang katanungan po ninyo. Ganito yan ho, ito pong mga nabanggit na mga bagay like cellphone or gadget, nakadepende yan po kung paano natin gagamitin. Ngayon, may mga prinsipyo tayo sa Biblia na dapat nating sundin dahil lahat po ng panuntunan sa buhay natin bilang mga mananampalataya at sa kabuuan, yung mga tao sa sanglibutan, may panuntunan ang Biblia. Isa-isahin ko yung mga panuntunan na yun at sundan nating mabuti para masagot natin yung magandang itinatanong. Babasahin ko muna itong nakasulat sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 6, talatang G, sulat ni Pablo para kay Timoteo. Sabi dito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya, at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Yan. Dito unang-una, sinasabi ni Pablo, ito po yung ilan sa mga panuntunan. Yung tinatawag na ugat ng lahat ng uri ng kasamaan ay yung pag-ibig sa salapi. Hindi po yung salapi
per se, yung ugat ng lahat ng kasamaan, kundi yung pag-ibig sa salapi. Kasi ang salapi, bigay ng Diyos yan. Yung mga bagay na gagamitin ng tao para sa mga pangangailangang material, bigay ng Diyos yan. So halimbawa, yung pera o salapi, walang masama dyan. Ang masama dyan na pinag-uugatan ng kasamaan, yung pagmamahal doon sa mga bagay na yon. Katulad po ng itinatanong ninyo, like cellphone, o ibang mga gadget, kung ang iyong oras, yung buong oras mo ay nagugugol doon dahil sa pagka-addict, pasensya na ho, at ginamit ko na talaga yung mas maintindihan nating salita. Bulgar po yon. Yung nauubos yung oras ng tao, ito po yung sinasagot ko yung pangkalahatan. Ano ho? Kapag nauubos ng oras ng tao doon sa mga bagay na iyon, pag-ibig na yon doon sa mga bagay na iyon. Pero kung ang paggamit mo ng mga nabanggit na mga bagay na yon ay dahil sa kanyang function, halimbawa cellphone, pantawag, pang-communicate sa mga importanteng hanap buhay, kung pagsubaybay sa mga mahal mo sa buhay, halimbawa magkalayo kayo, mga importanteng bagay yung mga nabanggit ninyo. Pero kung napansin na ng tao na yung kanyang buong oras, sabihin natin buong araw, halimbawa, nagagamit mo na ang 8 oras sa mga bagay na yun dahil sa iyong pagka-addict doon sa mga ino-offer sa mga devices na yon, kinakalimutan mo na mag-aral ng salita ng Diyos. O sabihin natin, nag-aaral ka man pero parang panakipbutas na lang. Kumbaga, hindi naging balanse. Mas lamang sa iyo yung isa. Ibig lang sabihin nun, mas mahal mo yun kaysa doon sa isa. Kasi nga, tama yung sinasabi ni Kristo. Hindi pwedeng umibig sa dalawang Panginoon. Kapag ikay alipin ng mga bagay na nabanggit, yan ang Panginoon mo. Kumbaga, mas sabik ka. Halimbawa, naramdaman mo na. Ba't parang masabik akong gamitin yon at parang gano'n na lang ang pagkagiliw ko doon sa mga gadget kaysa magbasa ng salita ng Diyos. Abay, kumbaga, magising ka na, delikado yon. Dahil yung pag-ibig mo, nandoon na sa mga bagay na yon. At yan din ang sinasabi ng apostol na si Juan, pakilagay Micah, sa unang Juan, Kapitulo 2, talatang 15, ang sabi rito hanggang 16, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. 16, sapagkat ang lahat na nasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan ng buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. So, napansin nyo po, ito yung mga prinsipyo pinag-uusapan. Sakop po ang lahat ng ito po'y panuntunan, sakop lahat ng bawat bahagi ng buhay natin Gadgets man yan o hindi, sabihin natin wala kang ng gadgets. Pero yung iyong pagnanasa sa mga bagay na gusto mong mapasa iyo sa kabila na hindi mo pinagpaguran, pag-ibig pa rin yun sa mga bagay ng sanglibutan. So lahat po na may kinalaman sa pagmamahal mo, yung pita ng laman mo, yung gustong-gusto mo, yung pita ng mata, yung pride of life, hindi yan buhat sa Ama, sa Diyos, kundi saan? Sa sanglibutan. Yan ang sinasabi ng apostol naman na si Juan. Kaya ang sabi, huwag nating ibigin. At paano nga, babalikan ko lang, paano mo natin nasabing iniibig natin ang mga bagay na yon, kagaya ng iyong nabanggit? Kapag nakita mo na mas buhos yung oras mo doon, at sa pakiramdam mo, parang wala kang gana sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ang ibig lamang sabihin nun, maalarma ka na. Dahil ang pag-ibig mo, aminin mo man at hindi, ay sa mga bagay na nabanggit o anumang bagay na ninanasa mo dito sa sanglibutan. Ibig sabihin, yung isipan mo, yung konsepto mo, pang dito lang, horizontal lang. Wala yung pananabik mo doon sa taas. Dahil marami pa nga ngayon, kahit mga Kristiyano, sinasabi ng marami, hindi pa ako handa pag dumating ang Panginoon. Yung mga nababanggit nilang yun, pag halimbawa tinanong mo, handa ka na ba pag dumating mamaya ang Panginoon? Ang sagot madalas, kahit sabihing mananampalataya, ang sagot madalas, ay naku, wag muna, hindi pa ako handa. Ayun na nga. Malaki ang problema ng mga mananampalataya ngayon. Sa pangkalahatan, hindi talaga handa. Di ba mas gusto natin dumating na agad sana mamaya o ngayon ang Panginoon? Di ba mas maganda yon?
Pero siyempre, yung pagdating ng Panginoon, mayroon na munang mauunang mga pangyayari. Yan yung eschatology na tinatawag natin, mga last day events. Bagamat hindi natin alam yung araw, petsa, oras ng pagdating, alam natin yung unfolding of the prophecy, yung events. So, yung hinihintay na lang natin, yung implementation ng Mark of the Beast, yun. Yung Sunday Law. And then, pag na-implement na yan, yan na. Paigsiin na lang yung araw na yon, bagamat din natin alam kung ano yung petsa. So, mas gusto natin mangyari na yung mga bagay na yon. Bakit? Kasi sa mga tunay na mananampalataya ng Diyos, hindi nila ginugusto na magtagal pa rito sa magulo at mahirap na kalagayan ng atin pong sanglibutang ito sa kasalukuyan. So, dapat ang pag-ibig mo, iukol mo sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil yun ang pang walang hanggan. Samantalang yung sa ngayon, yung iniukol mong lakas, yung iniukol mong salapi, yung iniukol mo sa buhay mo, yung mga bagay lamang na pansamantala, katulad ng mga nabanggit na yon. Yan ay magandang taktika talaga ni Satanas para mawalan ka ng pananabik doon sa second coming ni Christ. So yun yung magandang tanong mo, Brother Mio. Talagang, yan ang literal na nangyayari ngayon. Bata man, kahit matanda, may mga adik, lalo na sa laro. Na-addict, matatanda na pero addict sa laro. Sabihin natin nasa mid-50s. Di ba mga ganon? Na-addict pa rin. So ganon katindi yung technology na dala ni Satan. Alam nyo, yung technology, kung gagamitin natin sa maayos na pamamaraan, hindi masama yan. Gaya na aking nabanggit. Itong internet, itong Facebook, ay kung ang gawin mo sa Facebook natin, sa mga YouTube, yung pag-propagate ng salita ng Diyos, di walang masama doon. Kahit may Facebook ka. Pero yung iba nga, wala nga Facebook, pero iba rin ang takbo ng isipan, di ba? So, dapat nakabalansi doon sa panuntunan. Dapat doon tayo sa panuntunan na huwag ibigin yung mga bagay na sanglibutan. At madali lang salitain yung huwag ibigin. Pero makikita yan sa ginagawa mo. Kaya nga sabi ni Kristo sa bunga makikilala ninyo sila. Gaano ka man katinding tumanggi na hindi ako umiibig sa sanglibutan, pero taliwas doon sa ginagawa mo, lumalabas nun, parang niloloko na lang natin yung ating mga sarili. Dahil tama yung panuntunan ng Biblia, sa bunga makikilala ang tao. So doon natin tingnan, maalarma na tayo kapag napapansin natin, mas pinag-uukulan natin ng mahabang oras at tinatamad tayo pag ang pinag-usapan Bible study. Totoo naman, in a practical way, ganyan naman talaga nangyayari sa mundo Paulit-ulit nating sinasabi yan na halimbawa pag magsabi kang mayroong pangangaral dyan sa lugar ninyo, sa barangay ninyo, nako, katinding pag-imbita. Talagang kailangan gumawa ka ng mas mahabang effort, mas maraming effort, mas mahabang oras pagdating sa pag-iimbita ng makikinig ng salita ng Diyos kung may dumaluma dyan, talagang kakaperaso Pero kapag ang isang sikat na celebrity ang pumunta sa isang barangay na yan, kahit hindi yan mag-imbita, makita lang yan, dudumugin yan. Literal na ang mga tao umiibig talaga sa sanglibutan Talagang ang tanikala o kadena, nakagapos talaga sa mga tao ngayon. Lalo na yung mga nabanggit na bagay na yan, Brother Mio, yun totoo talagang literal na nagaganap. So napakamapanganib yan. Napakamapanganib sa kaluluwa ng mga tao dahil ang ating sanglibutan patapos na. Kaya nga payo ni Pablo, saliksikin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo ay nakay Kristo pa. 2 Korinto 13:5 nakasulat yon. So pinapasaliksik kasi marami ngayon. Yun nga, ang tawag sa huling iglesia sa huling araw bago dumating si Kristo, Laodicea. Hindi malamig, hindi mainit, malahininga. Ang malahininga, yan yung mga taong nag-iisip na okay siya sa Diyos. Mayaman siya sa pananampalataya. Alam niya yung mga bagay-bagay nakikita niya. Alam niya, nakabihis siya ng damit ng katuwiran ng Diyos, pero ang totoo, siya ay hubad, siya ay bulag, siya ay dukha, siya ay walang alam. Yan ang kalagayan ngayon sa huling panahong ito. Kaya yung obserbasyon mo, kapatid, totoo yan. So kaya nga, sa iba nating mga kaibigan o mga kapatid na marahil nararamdaman nila sa sarili nila, ba't parang pagbibili tinatamad ako? Pero pagdating dito sa mga gadgets, mas mahaba ang ginugugol ko. Kahit walang tulugan. Ganyan bata man o matanda. Pero siyempre, mas marami mga bata. So, delikado talaga kasi inaalis yung atin pong pananabik at
yung pagmamahal sa gawain at salita ng Diyos ng mga bagay na yan. Sana gamitin lang natin yung mga bagay na yan pagdating doon sa mga importanteng gawain ng Diyos. Doon natin pwedeng gamitin sa ating pamilya. Yun po, yung ating sagot doon na Brother Mayo. Okay? Next question tayo, Micah. Pakilagay itong galing kay Brother James Herrera. Good morning bro, Melvin at sa mga tagapanood. May tanong po sana ako. Meron pong grupo dito sa Antipolo na nagdidiriwang pa po ng Feast of the Jews, like Feast of the Trumpet. Yung Tarwak, na-invite po ako last Friday, paniniwala ko po as Adventist na ito ay kasama po na naipako na ni Kristo. Type meets antitype. Yung mga event sa earthly sanctuary, kasama na mga feast, ay pointing forward sa darating na Kristo. Can you explain deeper, bro, Melvin? And if you have any correction sa nasabi ko, okay lang po. God bless. Maraming salamat, Brother James, sa iyong magandang itinatanong dito. At totoo ho yan, yung nabanggit ninyo pagdating doon sa mga ceremonial po kasi yun eh. Yun yung mga type o tipo, meets antitype. Kumbaga nung nagampanan na ni Kristo, yung sinisimbuluhan ng mga ceremonialis na yon, doon sa earthly sanctuary, sa sanctuary na ipinatayo ng Diyos sa mga Hudyo, nagtapos na rin ang ceremonial. Alam niyo po ganito yung itutuwid ko lang dito, Brother James, ay yung salitang ipinako sa krus. Hindi po ipinapako sa krus kasi ito, para din po sa lahat ito ng mga kapatid, ganun din po kasi mag-isip yung iba. Yung ceremonial ipinako sa krus. Ang tamang termino po, tumigil na nung naipako si Kristo sa krus. Kasi nga, ang sinisimbuluhan ng ceremonial laws, yung gampanin ni Kristo kapag siya'y naparito na at naganap na nga yun 2,000 years ago. So, ibig sabihin, nagampanan na ni Kristo yung tumutukoy sa kanyang mga ceremonial laws. Therefore, nagtapos na yon yung ceremonial law nung si Kristo na ipako na sa krus. Hindi po ipinapako ang ceremonial law. Nagtapos lang yung kanyang gampanin dahil nagampanan na nung antitipo, yung antitype. Kasi yung ceremonial law, yun yung tinatawag na type or tipo, at tama na banggit mo, Brother James, type meets antitype nung nandito si Kristo. So tapos na ho yun. Hindi na pa ako tumigil yung kanyang function. Bakit? Ginampanan na ni Kristo yung mga sumisimbolo doon. O ngayon, itong nabanggit niya kasi merong doon sa isang lugar na yun na nagdiriwang pa. Yes, matagal na yan, may ganyan talagang grupo. Yung iba nga, nakausap ko na yan, yung mga ganyang grupo. So, para silang mga Hudyo ika. Yung isa nga doon, taga-missionary pa sa Israel, nakausap ko. Ganyan talaga yung kanilang paniniwala sa ganyang ginagawa. Pero yun na nga, kung Biblia ang pag-uusapan, kinakailangan nating makita bakit ginagawa noon yung mga ceremonial na yan ng mga Hudyo. Pero ang Panginoon na nagsabi, dahil nga, it points forward. Nagtuturo yan doon sa gaganap nung ceremonialis na yon, nung ritual na yon. Tingnan nyo, mayroon lang tayong babasahin sa aklat ng Levitico, pakilagay Micah. Kapitulo 23, talatang 2, ang sabi rito ay ganito. Salitain mo nga sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila ang mga takdang kapistahan sa Panginoon na inyong itatanyag na mga banal na pagpupulong ay mga ito ang aking mga takdang kapistahan. So yung binabanggit po rito, ito ang tawag dito ay takdang kapistahan. Ito yung mga feast, o baga pista, pero hindi ito yung mga pista gaya ng ginagawa ngayon dito, ay iba yon. Yung mga fiesta ngayon, halimbawa dito sa Pilipinas o sa ibang bansa, yan ay pagpaparangal sa mga patron nila, yung kinikilala nilang Diyos nila na gumagabay sa kanila. Yun yung mga pista. Pero itong pista na pinag-uusapan sa Biblia, ito nga po yung mga ritual o ceremonial na nagtuturo sa gagampanan ni Kristo. At ito nga po yung binasa natin dito sa Leviticus 23, although natalakay ko na ito noong March 28. So ano na ngayon, August 29. Dito po sa Facebook account ng Reasons of Faith, click nyo lang yung video, lalabas doon, video ng March 28, Leviticus 23 ang pinaka-title. Tinalakay ko po yung 7 piyesta na yon.
mga seremonialis ng mga Hudyo. Pwede niyong panuuri ng buo. Pero pwede ko namang sagutin ng pahapyaw ito. Ito yon, tingnan nyo. Meron o kasing 7 mahalagang religious na pista or feast. Ito pong mga Hudyo, ito'y inutos ng Panginoon sa kanila. Maging doon sa bundok ng Sinai. Kasama ito bukod sa pagbibigay ng moral law or 10 commandments, kasama mga ceremonial law at iba pang mga batas pang civil ng Israel. Dito po sa pitong piyesta na ito, nahati po ito sa dalawa. Yung tinatawag na Spring Feast at yung Autumn Feast. Yung Spring Feast, mayroong 4 na pista na ginaganap dyan. Una, yung Paskwa o Passover. Pangalawa, unleavened bread o pista ng tinapay na walang libadura. At yung pangunahing bunga o first fruits of the harvest. At yung Pentecostes. So, 4. Ang tawag dyan, Spring Feast. Okay? Kasi nagsisimula yan, nagsisimula Nisan. Okay? So, yung Nisan na calendar ng mga Hudyo, tumatapat yan sa kalendaryo natin na March at April. Yan yung Nisan. Samantalang ikalawang bahagi, yung Autumn Feast, yan yung civil na pista. Yan ay yung Feast of the Trumpets, yung pista ng pakakak, and then yung Day of Atonement or Yom Kippur sa salitang Hebreo, Day of Atonement, and then yung Feast of the Tabernacles, yung pinaka-7 pista. So, lahat ng nabanggit na yun na pagpipista may kinalaman sa ginampanan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, ito po yung nagtapos na, tumigil na dahil nagampanan ni Kristo. Diba, itong Passover, paki-flash nga may kayong number 1, yung Passover. Itong Passover na ito o Paskwa, sumisimbolo po kasi ito doon sa nangyaring pagpapalaya sa kanila doon sa lupain ng Ehipto. Di ba? Naglagay sila ng dugo doon sa hamban ng kanilang mga pintuan. Na yung dugo na yon, kumakatawan sa dugo ng ating Panginoon na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Yun yung Paskwa, Passover, kasi merong slaughtering angel, may anghel na papatay doon sa mga panganay na yung bahay nila ay walang dugo doon sa hamban ng kanilang mga pintuan. Magpa-Passover yung angel pag nakita niya may dugo. Okay? Passover. Pag may nakitang dugo, dahil dugo na yun, pananampalataya yon doon sa Kristo natutubos sa kanilang mga kasalanan o sa ating mga kasalanan. Kaya ang slaughtering angel na hindi niya makita yung dugo doon sa pintuan ng bahay doon sa Egypt, papatayin yung mga panganay, mamamatay. So ito ang ginagampanan, pinaliwanag hanggang dito sa Bagong Tipan. Nagsisimula nga po yan sa 14, Nisan 14. Di ba? April 14. March or April, basta diyan nagpapasimula yung pista na yan. Sunod yung unleavened bread. Ngayon, yung balik muli ako sa Nisan. Yung Nisan, naalala nyo, nung kamatayan mismo ni Kristo, naganap yung Nisan 14. Yung araw ng Biyernes na yon, Nisan 14, eksakto yon. Okay? And then ito, yung number 2 na seremoniales, pista ng tinapay na walang libadura. Okay? So, itong kapistahang itong ginagawa ng mga Hudyo, nagaganap Nisan 15. After Nisan 14, magkasunod lang. Nisan 14, Nisan 15. Dito sa Nisan 15, yun nga, hindi sila pwedeng maglagay ng libadura or yeast. Di ba yung yeast, libadura, pampaalsa yun sa tinapay. Ngayon, symbolically, ginagamit yun as symbolic ng kasalanan. Yan ang mga talatang nabanggit yan, kung nakikita ninyo sa screen, no? Symbolic ang paggagamit yan. Yung 1 Corinthians 5:7-8, yung libadura, symbol ng kasalanan. Okay? Diyan sa usapin ng ikalawang pista ng tinapay na walang libadura. At si Kristo, napansin nyo nung namatay siya nung Nisan 14, Nisan 15, siya yung kumakatawan sa tinapay na walang kasalanan. Di ba sabi naman ni Kristo sa Juan 6, ako ang tinapay na bumababang galing sa langit. So siya ang kinakatawanan ng tinapay na walang libadura. Si Kristo, pinatay, namatay siya na walang kasalanan. Perfect na handog para sa taong mga makasalanan. So Nisan 15, patay, nasa libingan ng Panginoon. So, nangyari yun mismo sa buhay ni Kristo. Una, Paskwa, Nisan 14. Eksakto Nisan 14 din, Biyernes, pinako si Kristo at namatay. Nisan 15, kasunod na araw, Sabado, nasa libingan siya.
Eksakto yun. And then, yung pangatlo na pista ng mga Hudyo, first fruits, ito yung pangunahing bunga. Ito'y kumakatawan naman sa pagkabuhay ni Kristo. Ha? Kumakatawan ito sa kanyang pagkabuhay. Kaya naganap ito, precise eh. Nisan 16, tingnan nyo magkasunod-sunod. Nisan 14, kamatayan. Nisan 15, nasa libingan. Nisan 16, ikatlong araw, yan yung resurrection o pagkabuhay muli. Kaya, doon sa seremonyales, sa Leviticus 23, yung nangyari kay Kristo ang tinutukoy dyan sa unang tatlo na yan. Nisan 14, Paskwa, si Kristo yung pinakahandog, siya yung Paskwa. Magpapas over yan. Siyempre, yung mga sumampalataya sa kanya, magpapas over yung kapahamakan sa mga tao kapag tinanggap yung handog na yon sa Paskwa, si Kristo nga. And then, yun nga, namatay siya. Walang kasalanan. Nisan 15, Nisan 16, nabuhay siya. Eksakto yan. Linggo, nabuhay si Kristo, Nisan 16. And then, yung ikaapat na pista, yung Pentecostes. Eto, tingnan nyo ha. Sa ceremonialist ng mga Hudyo, after Nisan 16, magbibilang sila mula Nisan 16, mula sa unang araw hanggang sa ika-50 day. 50th. Kaya ang ibig sabihin ng Pentecostes, yung Pente, 50, ang ibig sabihin 50. Pente. Eksakto. Nakita nyo, nung nabuhay si Kristo, napansin nyo, ito yung kasaysayan. Ito yung Spring Feast, itong unang apat. Nung nabuhay si Kristo ng Nisan 16, di ba sabi sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 1, kaya nga sabi ko, binabanggit ko na lang, tinalakay ko na ito, pwede nyo panuorin ng buo dahil kompleto detalye doon. Ito yung pinaka-overview ko na lang. Nung nabuhay si Kristo ng Nisan 16, tumigil siya sa lupa ayon sa gawa. Tumigil siya ng 40 days. And then, nung nandun na sila sa bundok ng Olibo kasama ng mga alagad kasi akyat na si Kristo sa langit, yun yung 40th day. Nang pagtigil niyan, din aakyat na siya sa langit. Then, sinabihan ni Kristo yung mga alagad, magsama-sama kayo sa Jerusalem, hintayin nyo yung banal na Espiritu. And then, umakyat si Kristo sa langit, naturalmente, 40 yun, nagstay siya sa lupa ng 40, 10 days ang lumipas, bumuhos, ayon sa gawa 2, ang banal na Espiritu sa anyo ng dila ng apoy. Yun ang ika-50 araw, kaya Pentecostes. Eksaktong nangyari yon. Kung paanong ginagawa nun yung mga seremonialis sa Israel, may mga significance yun sa buhay ni Kristo. Yun yung mission ni Kristo. Nung nabuhay siya Nisan 16, yung ika-50th day, gawa 2, yun yung Pentecostes. So nagampanan ito, itong unang apat na ito. O ngayon, yung ika-5, ito naman yung civil calendar year. Yung Feast of the Trumpets, pista ng pagtunog ng pakakak. In essence, pag pinapatunog po kasi yung trompeta o pakakak, lalo na sa mga kingdom, it's either warning yan of the coming enemy or judgment. Kaya pinapatunog yung pakakak. Merong warning o babala. Nung umakyat ang ating Panginoon sa langit at naganap yung Pentecostes, ang warning na ito, kumakatawan na merong ginagawa ngayong ministeryo. Ayon sa Biblia, may ginagawa ang ating Panginoon na ministeryo sa langit, yun yung cleansing of the sanctuary. Dahil yun ay ginagawa na niya yung judgment. So that's why may warning. At yung warning na ito, kinatuparan ito doon sa binabanggit sa Biblia, Revelation chapter 14, verses 6 and 7. Na ang sabi ni Juan sa nakita niya sa pangitain, nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita. Everlasting gospel sa lahat ng mga nananahan sa lupa, sa bawat bansa, angkan at wika. So, ito'y nagsisilbing warning. After na umakyat kasi si Kristo sa langit, ginampanan niya yung kanyang ministeryo. Hanggang sa panahon ng paglilinis doon sa kabanal-banalang dako na naganap noong 1844, tagal na ng panahon. Doon ang pasimula ng paglilinis sa sanktuaryo. Yan ay warning ngayon dahil sabi nga sa Revelation 14:7, kinuquote ko na lang sinasabi doon, fear God, give glory to Him, for the hour of His judgment is come. So ngayon, yung doon sa verse 6, yung angel doon na nangangaral sa gitna ng langit, kumakatawan po kasi itong angel sa mga messengers.
At ang mga messengers na ito, may dalang mabuting balita, everlasting. That's why everlasting, hindi pa bago-bago ang gospel. Hindi pa iba-iba. Sa pagtubo sa taong makasalanan mula nung nagkasala ang una nating mga magulang hanggang sa mga huling itinakdang panahon ng Diyos, yun pa rin yung gospel. Yan yung old gospel doctrine, repentance, confession, pagsisisi, paghahayag ng mga kasalanan, sorrowing for sin, pagkalungkot sa kasalanan. Na ngayong postmodern era, binabago ng kaaway, yung kasalanan pinapagaan. Kaya yung kasalanan hindi na tinatawag sa kanyang pangalan, political correctness. Yan yung ginagawang strategy ni Satan, no? So, may warning before this impending judgment. Dumating na ang panahon ng kanyang paghatol. Kung paano nun sa mga araw ni Noe, nagbigay ng 120 years ang ating Panginoon para pakinggan ng lahat na merong coming destruction sa pamamagitan ng baha. Anyway, ang nangyari, alam naman natin, yun, kumbaga, hindi sila naniwala kay Noe, nilait pa nila si Noe, pinagbintangang fanatic, may tama sa isip, yun. Kaya wawalo lang naligtas noon. So, eto ngayon, bago wakasan ng Diyos ang ating sanglibutan, merong warning at ito ang kumakatawan sa Feast of the Trumpets dahil ang pabalitang ito, everlasting sa buong mundo. Dahil merong tinatawag na judgment. So, ang panawagan, fear God. Matakot kayo sa Diyos. Magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating na ang panahon ng Kanyang paghatol. So, marami mga tao ngayon nababaliwala yun. Yung second coming na usapin, ako, baliwala sa lahat yan. Ang isipan ng mga leaders ng mundo, kasama na yung maraming mga relihiyon ngayon, halos lahat, bubuti pa ang sitwasyon ng mundo, uunlad pa ang ekonomiya, magiging maayos yung problema sa terrorism, sa natural calamities, masusolusyonan. Ganyan mag-isip ang mga tao sa mundo, mga political leaders, mga malalaking relihiyon. Ang hindi nila iniisip na doon sa ceremonial law na pista ng mga Hudyo na sadyang ibinigay ng Diyos, yan yung tinatawag na eksena ng sanglibutan bago dumating ang kanyang bugtong na anak. Nakalipas na yung kamatayan ni Kristo, Paskwa, nasa libingan siya nung Sabado, nabuhay siya nung araw ng Linggo, first fruits. And then Pentecostes, paghahanda sa mga alagad para ipangaral ang Ebanghelyo. And then nung naitawid na ipangaral ang Ebanghelyo hanggang sa mga hintil, nandito na ngayon yung ikalimang piyesta, yung warning sa buong mundo, the cleansing of the most holy place. Ang tagal na yun, 1844. And then sinundan nung ika-6. Matapos yung makita natin, yung tinatawag na Day of Atonement, yun na nga, pista ng trompeta. Ang ika-6 nun, yung Day of Atonement, yung tinatawag na Yom Kippur. Ginagawa yon October, Tisri 10. Yun yung kalendaryo ng mga Hudyo sa katumbas nating October, Tisri. So, yung pare, pumapasok doon sa kabanal-banalang dako. Okay? Pumapasok siya doon para ibuhos yung dugo nung inosenteng hayop na kumakatawan siyempre kay Kristo. Ibubuhos doon sa ibabaw ng kaba ng tipan sa may bahagi ng luklukan ng awa. Ano bang nasa loob ng kaba ng tipan? Di ba yung 10 utos ng Diyos? Ibig sabihin, nagkasala ang tao sa batas ng Diyos at ang hinihingi na kabayaran nung kautosang pinagkasalahan ng tao ay yung malinis na dugo at walang sino man sa atin na kayang magbigay nun. Kahit mga anghel hindi kaya. Diyos lang. Yung dugo mismo ng Diyos at mangyayari yun sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng kanyang bugtong na anak. Paano mabuhos ang dugo ng Diyos? Kaya nga nagkatawang tao si Kristo para maganap yun. Isa yun sa mga purpose. So, yun yung tinatawag na Day of Atonement. Tisri 10, yun yung ika-6. Hindi ko lang nailagay dyan sa atin pong slide, yung ika-6, no? Yun, Tisri 10. Ginawa nila yun. At yun yung kaganapan na yun, na Day of Atonement. Yun nga yung pagpasok ni Kristo sa kabanal-banalang dako. Kasi yung Feast of the Trumpets, warning yun na merong impending judgment. At yun na nga, pagpasok, yung ginagawa noon sa Israel, bago nga yung Day of Atonement, yun nga, may pag-iihip talaga ng trompeta.
para ready na sila, maghanda sila ng kanilang sarili, pagsisiyasat ng kanilang mga sarili. Yan ang ginagawa nilang literal. Dahil sinasabi sa Biblia, basahin niyo ang buong Leviticus chapter 16, ang tao sa mga Hudyo na hindi nagsiyasat maigi ng kanilang sarili, baka mayroon pa silang itinatagong kasalanan, itatakwil sila sa buong Israel. Ganun yung hatol. Siyempre wala namang nangyaring ganun. Kasi ang mga Hudyo talagang nagsikap na maging masunurin doon sa puntong yon. So tuwing may araw ng tinatawag na pagtubos o Day of Atonement, Tisri 10. Yun yun. So ganun katindi yon. So yun yung katumbas na si Kristo ay nasa kabanal-banalan dako at nandun yung aklat corresponding sa mga pangalan ng taong nabubuhay sa mundo. Kung ano yung mga kasalanan nandoon sa aklat, kinakailangan maalis yun sa pamamagitan ng pagsampalataya mo doon sa Kristo na namamagitan ngayon doon sa sanktuaryo sa langit. Tsaka lang aalisin yung kasalanan mo doon na nakasulat sa aklat. Dahil ang pwede lang makapasok sa langit, yung walang kasalanan. At si Kristo nga umako nung kasalanan yon. Basta ihingi mo ng tawad yon, lilinisin yun ng ating Panginoon. Yun yung tinatawag na yun doon sa ika-6. Yung tinatawag na Day of Atonement. At yung ika-7, ito na yung pista ng mga balag. Yung balag, di naman maintindihan yung Tagalog. Pero sa English, ang salin, Feast of the Tabernacles. Itong Feast of the Tabernacles, matapos noong maglakbay ang mga Hudyo hanggang sa nakapasok sa lupang pangako. Anyway, dadalawa lang sa original na lumabas mula sa pagkaalipin sa Ehipto ang nakapasok doon. Si Josue lang at si Caleb. At yung mga anak-anak na lang ng mga namatay during 40 years in their sojourn in the wilderness na hindi nakapasok dahil sa katigasan ng kanilang mga puso sa paglabag sa Diyos. Hindi nakapasok yung mga magulang. Si Josue lang at si Caleb. Pagpasok nila doon, yun ang lumalabas, tagumpay. Kaya pista ng balag, Feast of the Tabernacles. Yung ceremonialis na yun, kumakatawan yan sa second coming. Yan yung katapusan ng paglalakbay, di ba? Ang mga anak ng Diyos at tinuturing na manlalakbay sa sanglibutang ito. We are pilgrims, not a settler. Hindi tayo taga rito, hindi tayo settler sa sanglibutan. Kaya kung mapapansin ninyo sa mga pangangaral ni Kristo, ang lagi niyang binibigay na aral na naririnig, yung mga basic needs, laging pagkain at pananamit. Napansin niyo yon? Pagkain at pananamit. Hindi sinasama ni Kristo doon yung tirahan. Kaya nga maging si Kristo, walang tirahan. Hindi naman ibig sabihin, ito na, baka mag-isip naman yung iba, hindi naman ang ibig sabihin noon, wag na tayong mag-acquire ng tirahan. Hindi naman ganon. Pero ang pinapakita lang ni Kristo ay yung panuntunan at prinsipyo na hindi tayo taga-sanglibutan. Kaya nga sa kanyang pangangaral, ang sinasabi lang niya lagi na basic needs na pinag-iisip ng mga hintil, pagkain at pananamit. Di ba? Sa ating understanding, horizontally speaking, sa lohika ng tao, pag pinag-usapan basic needs, kasama dyan yung shelter. Aside from food, clothing, shelter kasama. Pero sa Biblia, yun ang sinasabi ko po sa inyo, binabahagi ko po sa inyo. Sa pangangaral ni Kristo, ang sinasabi lang niya ay pagkain, pananamit. Yung punto nga na gusto nating dalhin sa bagay na yon, ipinapaunawa ng Panginoon, hindi tayo taga-sanglibutan. Bagamat nandito tayo sa sanglibutan, hindi tayo taga rito. We are pilgrims. At itinulad yung naging kasaysayan ng buhay ni Abraham. Di ba si Abraham wala sariling tirahan? Ang hinahanap niya at gustong marating na tahanan ay doon sa bayan, sa langit. So tayo po'y manglalakbay. At ngayon, sa Feast of Tabernacles o sa kapistahan ng mga balag, ang paglalakbay ng mga anak ng Diyos matatapos sa panahon ng pagparito ng Panginoon. Nangako ang Panginoon, ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan at kung ako'y makapaghanda na, ako'y muling paririto at kukunin ko kayo sa aking sarili upang kung saan man ako naroon, kayo din naman ay dumuon. Yun ang katapusan ng paglalakbay. So lahat ng nagaganap na pitong pista ng mga Hudyo, yung iba tapos, yung iba matatapos pa lang. Tayo po ngayon kasi ay naghihintay na lang ng second coming. At yung paglabas ni Kristo, yun na nga, yung paglabas doon sa Day of Atonement, since 1844 sa Most Holy Place,
sa kanyang ginagawa ngayong cleansing of the sanctuary, pag lumabas na siya doon, yun nga, ang nabasa sa Biblia, it is done. Nagawa na. Tsaka siya ngayon paririto. So, nasa dulo na ho tayo ng pistang ito. Yung warning actually sa buong sanglibutan, pagdating sa fear God, matagal na hong ipinapangaral yan. Simula pa nung middle ng 19th century. So ngayon, nasa 21st century. So nasa 200 years nang pinapangaral. Yung pagkatakot sa Diyos, pagbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang panahon ng Kanyang paghatol. Revelation 14, 6 and 7. So yun yung tinatawag na Feast of the Trumpets, and then pagpasok ni Kristo sa Most Holy Place, yan na yung Day of Atonement. Araw ng pagtubos. So nasa dulo na ho tayo ng panahong ito, mga kaibigan at mga kapatid. So yun ang hindi nahagip, Brother James, nung mga nabanggit mong gumagawa pa ng mga bagay na yan. Hindi nila nahagip yun. Hindi nila nakita yung beauty nung type o ceremonials, ritual law na binigay ng Diyos sa mga Hudyo. So dapat maging malawak sana yung ginagawang pagsusuri ng Biblia para hindi na gawin ng mga taong ito yung mga handog-handog. Si Kristo na nga yung dakilang handog eh. Tingnan nyo, pakilagay Micah, Hebreo 8:5. Na nangaglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan, gaya naman ni Moises, na pinagsabihan ng Diyos nang malapit ng gawin niya ang tabernakulo. Sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita ko sa iyo sa bundok. O kita nyo, sa sulat na ito, binalik tanawan kung papaano yung pagkautos ng Panginoon kay Moses nung pagawin siya nung santuario at yung pattern ng sanctuary batay sa ipinakita mismo ng Diyos doon kay Moses sa bundok. Tingnan nyo babasahin natin yung tagpong yun sa Exodus chapter 25 verse 40. At ingatan mo na iyong gawin ayon sa anyo ng mga yaon na ipinakita sa iyo sa bundok. Mahigpit ang bilin ng Diyos dito kay Moises, kaya nga yung sukat, yung haba, yung luwang, yung taas, yung kulay, eksakto yan. Yan yung, ito, pagsasalarawan lang, itong nakita ninyo sa slide. Pero sa paggagawa ni Moses, eksakto dahil pinakita ng Diyos yon. Ang Diyos ay requirement niya, yung perfect ayon sa kanyang ipinakita, yung perfection. Eksakto, very precise ang ating Panginoon, specifics eh. So hindi nangyari yung ganyang pagtatayo ng sanktuaryo sa gusto lang ng karpentero, hindi. Yan ay ayon sa gusto ng Diyos. Sa Hebreo, puntahan natin ang 8, talatang 1. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Verse 2. Ministro sa santuario at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. So dito pinapakita ang ating Panginoong Jesucristo bilang high priest, great high priest, dakilang saserdote na saan siya nakaupo doon sa trono ng karangalan sa mga langit. Siya yung ministro, nagmi-minister siya doon sa santuario na yon, sa tunay na tabernakulo. Therefore, may tunay na tabernacle, sanctuary, doon sa langit. Ang nagtayo ay sino? Panginoon, hindi tao. Yan ang sinasabi dyan. Ngayon, para maintindihan ng ating mga kaibigan yung sanctuaryo sa langit, dapat pag-aralan ninyong mabuti yung sanctuaryo sa lupa. Bakit? Yan yung pattern ng sanctuary sa langit. Pakilagay nga, Micah, yung the 3 compartments. Ayan yung compartments. 1, 2, 3 kung nakikita ninyo. Dyan lang muna, Micah, ha? Ayan yung sanctuary ng mga Israelites, no? Nasa labas lahat ang Israelites at papasok ngayon sila sa isang pinto para makarating sa number 1. Okay? Yung pinto, isa lang yan. Nandiyan, nakatapat yan sa number 1. Yung number 1 na yan kasi, yan yung burnt offerings. Diyan sinusunog yung mga hinahandog na hayop. At ngayon, bago makapasok sa number 2, kinakailangan maghugas sila ang mga pari ng kamay at paa dyan sa blue. At tawag dyan laver. Tubig ang laman yan. Para makarating, kasi papatayin sila ng Panginoon. Ganun ka-specific ang Panginoon, sunding mabuti yan. So, bago sila pumasok doon, maghuhugas ng kamay at paa. And then, once a year, yung nabanggit natin kaninang Day of Atonement, once a year,
yan yung tinatawag na Tishrei 10, Yom Kippur, papasok sa number 3 ang Great High Priest once a year. Diyan sa number 2, araw-araw yan ginagawa. Diyan winiwisik yung dugo. Doon sa kortina, dugo ng mga hinahandog na mga hayop ng mga taong nagkasala. Especially itong mga Hudyo. So yan yung pattern na ipinagawa ng Diyos. At nagtapos na nga yan, tumigil nung panahong mapako si Kristo. Sunod na slide, Micah, pakilagay, ay yan yon. Yan, nakita nyo, isang pintuan lang yan. Sunod papasok sa number 1, yung burnt offering. Nandyan yung mga pari naglilingkod. Matapos na mapatay yung hayop, yung pari, dadali niya yung dugo doon sa number 2. Bago makarating sa number 2, magugas yan dyan sa laver. Okay, nakita nyo yung bilog dyan, yan yung laver, yung hugasan. Next slide nga, Micah. Ayan, mas malaki. Yan. Diyan sila maghuhugas, ganyan kalaki yung laver na yun, yung hugasan ng kamay at paa ng pari. Kasi mamamatay sila eh. Requirement ng Diyos yung kalinisan. And then, next slide, papasok ka sa number 2. Yan na nga yung holy place na tinatawag. Yung mga sangkap dyan sa holy place, yan yung candlestick, 7 kandilerong ginto, nandyan yung tinapay na walang libadura. Kumakatawan kay Kristo yan, walang kasalanan. Siya yung tinapay na bumababang galing sa langit, walang kasalanan. At siya yung ilaw ng sanglibutan. Siya yung perfect na ilaw. Juan 8:12. At kapag tayo sumampalataya sa Kanya, therefore, tayo din mag-reflect ng ilaw ni Kristo. Matthew 5:16. Kayo'y mga ilaw ika ng sanglibutan. Kasi kumukuha tayo ng liwanag sa tunay na ilaw kay Kristo na kinakatawanan ng 7 kandilerong ginto o candlestick. Diyan winiwisik sa kortina na yan yung mga dugo nung mga hayop na inihandog. At napansin nyo dyan sa holy place, nandyan pa rin yung altar of incense. Yan yung dambana ng kamangyan na binabanggit sa Apokalipsis 8:3 na yung usok na umiilang lang dyan, yan yung panalangin ng mga banal. At kinakailangang budburan yon ng pari ng insenso, yung kamangyan. Kasi yun yung mabango, insenso. Kumakatawan yun sa merito ni Kristo na yung panalangin ng mga anak ng Diyos, yung sumampalataya sa Kanya, sa Diyos, ay hindi makakarating sa Diyos yan kung walang merito ni Kristo. So yung merit ni Jesus Christ, yung perfection niya, ang tinatanggap lang sa langit. Kaya yung panalangin natin, kung walang budbud ng katuwiran ni Kristo, kung walang kamangyan, hindi makakarating sa langit. Ganun yun, kaya nga si Kristo na mamagitan. At dyan sa most holy place, nakalagay pa rin, Micah? Okay. Diyan sa most holy place, nakita niyo, nandyan yung Ark of the Covenant. Yung nagliliwanag na yan, ang tawag Shekinah Glory. Nandyan yung mercy seat. Yung mercy seat, yung luklukan ng awa, nandyan nakapatong sa kaba ng tipan. Yung kaba ng tipan na yan, ang laman, 10 utos. Yan yung pinag-uusapan natin kanina na once a year, pumapasok ang pari ng Israel noon, yung Great High Priest, sa most holy place para ibuhos dyan sa Ark of the Covenant yung dugo ng inosenteng hayop bilang pangtubos sa kasalanan ng buong bayan. At nandyan din yung 2 kerubin na tumatakip, yan yung sumisimbolo na yung mga anghel ng Diyos, kasama yan sa paglilingkod para sa kaligtasan ng mga tao. Hebreo 1:14, sila yung mga espiritu ikang tagapaglingkod. So yan yung mga sinisimboluhang nagtapos na dahil ginampanan na ni Kristo yung mga bagay na ito. At ngayon, si Kristo, ngayon, mula noong 1844, sa most holy place, nandoon na siya. Okay? Nung umakyat sa langit, nandiyan siya sa holy place, at noong 1844, pumunta siya sa most holy place. Yan yung pattern na pinakita kay Moises. Kaya nagtapos na ho yan. Kaya yung mga gumaganap pa ngayon ng pag-aandog, yun nga, ibig sabihin lamang, masyadong hindi naging maliwanag sa kanila yung theology ng Bible when it comes to salvation. Okay? So yun yon. So pakilagay nga Micah yung susunod na slide ito sa John 1:14. 1:14. And the Word was made flesh and dwelt among us. Kasi doon sa sanctuary, napansin nyo sa Exodus 25:8, i-quote ko na lang. Ang sabi ng Diyos kay Moises, igawa ninyo ako ng sanctuaryo upang ako'y makatahan sa gitna ninyo. Sa English ang pagkasabi, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. So napakabuti ng Diyos sa mga tao, lalo na sa mga nagtitiwala sa Kanya. Gustong-gusto na niya talagang maibalik yung dating relasyon.
Napansin niyo po doon yung longing desire? Ayun yung isipan ng longing desire. Yung matagal ng pananabik ng Diyos na makatahan, makasama yung kanyang bayan. Ilisipin mo mula nung nagkasala si Adan at si Eva. Kung dati-rati yung relationship ng tao sa Diyos, nung hindi pa nagkasala ang tao, ay face-to-face relationship. At doon nga sa kasaysayan ng Biblia kung paano inililigtas ng Diyos ang tao, ang bayan niya, nagpagawa siya ng santuario. The purpose is that I may dwell, upang ako'y makatahan sa gitna ninyo. At yung pananabik ng Diyos na yon, sa proseso na ginampanan ni Kristo, itong nabasa natin sa John 1:14. Ito yung literal, nananahan ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Dwelt among us. Nanahan talaga sa gitna natin. Itong salitang dwelt na ito sa kanyang sentido sa salitang Grego, literal na nagtayo siya ng bahay. Naging kasama doon sa magkapit-bahay natin mismo yung Diyos. Yan ang sentidong lumalabas upang ako'y makatahan sa gitna ninyo. Sa community ng mga believers, nandyan si Kristo, ang ating Panginoong Diyos. Diba? So, yan yung beauty ng sanctuary doctrine. Na ang principle ng sanctuary, yan yung step-by-step process of the plan of redemption. In one word, restoration. Yung pagpapanauli. Bakit kailangan ng salitang restoration? Restore, yung root word. Restore. Kasi may nasira. Ano yung nasira? Yung relationship. Nasira dahil sa kasalanan at kawalang katapatan ng tao sa kanyang manlilikha. So, kailangan ng restoration, pagpapanauli. Yan yung isang salita ng panukala ng pagliligtas. The plan of redemption is also a plan of restoration. Yung dating face-to-face relationship with God and man, gusto niyang ibalik. That's why napansin niyo yung pattern sa sanctuary. Mula sa labas. Tayong mga tao nasa labas talaga Nasa sanglibutan. Ang Diyos dun sa sanctuary nasa most holy place. Mula sa labas, may isang pintuan na papasukan sa sanctuary. Sino yung pinto ayon sa biblical theology? Ginamit na metaphor. John chapter 10, sabi ni Kristo, I am the door. Ako ang pintuan. Nag-iisa lang yon. Kagaya sa sanctuary, nag-iisa lang ang pintuan. So, nasa labas tayong lahat ng mga makasalanan. And then, pagpasok mo sa pinto ng sanctuaryo, maghahandog ka ng handog mo sa burnt offerings. At sino na yung pinakahandog ngayon? Si Kristo. Sa Kalbaryo. Yan yung kumakatawan sa burnt offerings. And then, yung dugo ng Panginoong Jesucristo, dadalhin doon sa holy place. Pero teka, bago ka dumating sa holy place, paghuhugasin ka muna ng Panginoon sa tubig. Yung laver, naalala ninyo? Tubig sumisimbolo ng paglilinis. At yun ang katuparan sa New Testament, ang baptism. Paglilinis, paglulubog ng ating mga kasalanan, symbol lang yon. Symbol yon ng pattern doon sa sanctuary. Lilinisin, hugasan ng iyong kasalanan. At makakapasok ka ngayon sa holy place. Ano yung nandoon? Tinapay na walang libadura at yung kandelero at yung altar of incense. Meaning, makikibahagi ka na kay Kristo. Yan yung tinatawag na sanctification or pagpapakabanal. Kakainin mo na yung tinapay. Di ba sabi naman ni Kristo, John chapter 6, maliban na kainin ninyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, wala kayong bahagi sa akin. So, yung holy place, kumakatawan sa pakikibahagi mo kay Kristo. Yun yung kabanalan. Dahil kung walang kabanalan, hindi natin makikita ang Panginoon. Hebreo 12:14. So ngayon, kakainin mo yung tinapay at magiging ilaw ka ng sanglibutan. Yun yung kumakatawan sa kandelero. Si Kristo yon. At nagre-reflect lang sa atin. Yung ilaw ni Kristo dapat mag-reflect. Yun yung process, step by step. Sa pagdating ng Panginoon, sa ikalawa, doon na natin makikita ang Diyos ng harapan. Yun yung tinatawag na most holy place doon sa sanctuary sa langit. Pangako yan ng Biblia. Revelation 22, verse 3 and 4, and they will see God face to face. So that's why mula sa labas, yan yung process ng pagpasok natin in a face-to-face relationship with God. Napansin niyo ba yung process?
Pag hindi natin pinag-aralan yung pattern ng earthly sanctuary, hindi natin maabot yung sinasabi natin sa inyo ngayon. Yan yung turo ng Biblia pagdating sa sanctuary. This is the plan of redemption. That is why sa awit 77:13, the way, O God, is in the sanctuary. Yung daan ng kaligtasan nasa sanctuaryo. Daan. Kung makatawan doon sa hakbang, papasok, hanggang makaugnayan mo, harap-harapan ang Diyos. Process yun eh. At pag sinabing process, it takes time. Process nga eh. Kaya nga lagi sa Biblia, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Kaya sa proseso na yun, kailangan ng pasensya, pagtitiyaga. Kaya ang Diyos nga nagtatyaga sa atin eh. Diba? Pinagtatyagaan tayo ng Diyos eh. Dahil tayo matitigas ang ulo araw-araw. So ganyan kabuti ang ating Panginoon dahil yung longing desire niya, yung matagal na niyang pananabik, gusto niya tayo makasama. Siya yung sabik na sabik, sa totoo lang sa Biblia, ang Diyos ang sabik sa kanyang bayan. Ewan ko lang kung paano ninyo kikilalanin at ma-i-internalize yung naririnig nyo ngayon. Dapat i-internalize natin yan dahil ang Diyos matagal nang nananabik na makapiling ang kanyang bayan. Okay? So yun, pinahaba ko yung sagot na yun. Brother James, okay, lagpasan na natin yung ibang to. Okay. Ito naman, sunod, Micah, kay Esther Uy, pakilagay yung slide number 40. Okay. Nakita na? Brother Melvin, tanong po, alin po ba mauuna mangyari sa panahon na darating? Sunday Law muna, tapos sunod ang Armageddon? Tama po ba? So, ibig sabihin, ang mga taong makakaranas nito, yung mga tumanggap ng tatak ng Diyos. Pakipaliwanag naman po. Salamat po. Happy Sabbath po sa lahat. Okay, maraming salamat, Sister Esther, sa inyong magandang tanong. Ano ba mauna ika? Sunday Law ba? Tapos sunod Armageddon? So, tingnan natin. Itong tanong ni Sister Esther ay kahalintulad din ng tanong ni Brother Nard kay Faba Clayman. Pakilagay, Micah, para pag-isahin na natin ito. Faba Clayman Worker. A blessed Sabbath, bro, Melvin, ROF team, and all viewers. Pakitalakay naman po ang eschatology or chronological order ng last day events. Maraming salamat po sa pagsagot sa aming mga tanong. God bless this ministry and more wisdom from above. Praise God. So, pag-isahin ko po kasi ito ay eschatology rin ng tinatanong ni Sister Esther eh. Itong kay Brother Nard. So, simulan natin ha. Kasi ang hinihintay nga natin ngayon ay yung mark of the beast, no? Mangyayari yun ayon sa appointed time ng Diyos, no? Hindi po sa control ng tao. Ito ang tandaan natin mga kapatid, mga kaibigan. Ang mark of the beast or National Sunday Law wala sa control ng tao. Nasa control ng Diyos yan. Kaya sa Revelation 7, yung 4 na anghel, pinipigil yung 4 na hangin ng langit. Ang Diyos ang may control. Bagamat ang tao malamang gustong-gusto ipatupad yung Sunday Law, yung New World Order, bagong kaayusan ng sanglibutan. Pero ang Diyos ang may control ng lahat, kaya dapat ninyong maintindihan yan. Okay? Basahin muna natin itong hinihintay natin. Apokalipsis 14:9. Pakilagay, Micah. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig. Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At sila'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harap ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Stop na muna tayo dyan. Napansin nyo, merong warning at part po ito ng 3 angels messages. Okay? Merong warning itong ikatlong mensahe ng sinugong anghel. Kung ang sino man ika ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan, ito yung mark of the beast. Pag tinanggap niya yung tanda sa noo at kamay, iinom din siya ng alin? Alak ng kagalitan ng Diyos. Itong mark of the beast, ito nga yung implementation ng International Sunday Law. Yan yun, wala nang iba.
Ulitin ko't ididiin ko ulit, wag pong maniniwala ang sino man, lalo na sa mga kapatid na ang mark of the beast ay microchip, na ang mark of the beast ay vaccine dyan sa COVID, national ID system. Huwag na huwag. Naku po. Manalangin kayo mabuti po na hindi kayo maligaw. Ang mark of the beast ay ang implementation ng National Sunday Law. Okay, ngayon, balik tayo rito sa binasa natin. Ito yung part ng eschatology, no? Last day events. Since Sunday Law, ang isang pangyayari bago maganap yung huling 7 salot, ito pong warning sa tatanggap ng mark of the beast, pag tumanggap ka niya ng tanda sa noo at kamay, tatanggapin mo rin yung alak ng kagalitan ng Diyos. So meaning, mauuna yung mark of the beast before yung wrath of God. O, ang tanong, ano yung wrath of God na kumbaga mararanasan ng mga tumanggap ng mark of the beast? Ito, ituloy natin ang basa. Ano ba yung wrath of God? Apokalipsis 15:1. At nakita ko ang ibang tanda sa langit, dakila at kagila-gilalas. 7 anghel na may 7 salot na siyang mga panghuli, sapagkat sa mga yaoy magaganap ang kagalitan ng Diyos. Sa makatuwid, ang wrath of God o kagalitan ng Diyos ay walang iba kundi ang 7 salot, the 7 last plagues. Yan yung terminong ginagamit sa salot sa huling araw. Par excellence, the wrath of God, kagalitan ng Diyos. So, mauna ang implementation ng mark of the beast, susunod ang 7 last plagues. Yun ang binanggit natin kanina. Kapag nakapag-decide na ang lahat at ang desisyon na yun maliwanag, walang gray area, sapagkat ayon sa Revelation 18, naliwanagan ang buong lupa. That is the power of the loud cry. Okay, so kapag nangyari ang mark of the beast, nag-decide ang lahat kung anong pipiliin nila. Maraming pipili ng mark of the beast dahil sa takot, dahil sa kanilang mga pansariling kabuhayan, na gusto pa nilang mabuhay dito sa lupa. Kasi pag di ka tumanggap, papatayin ka, confiscation of property, no one can buy nor sell kung wala kang tanda ng hayop. So ang isipan ng mga tao, they are settlers in this world, na wala ang pananampalataya nila sa Diyos na nag-aanda ng ating dakong kalalagyan sa langit sa kaharian ng Diyos. Okay, nakapag-decide na lahat, saka ibubuhos ang una doon sa 7 salot. Yan ang mababasa natin sa Apokalipsis 16 naman, mula sa talatang 1. Pakilagay, Micah. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa santuaryo na nagsasabi sa 7 anghel, humayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. Yan yon. Diyan inisa-isa na yung una doon sa 7. And then, eto na, sa verse 12, lagpasan natin, sa ika-6 na tayo. At ibinuhos ng ika-6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates, at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, at sa bibig ng hayop, at sa bibig ng bulaang propeta ang 3 espiritong karumaldumal na gaya ng mga palaka, sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Verse 16. At tinipon sila sa dako na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Yun na yun. Ito na yung pinag-uusapan naman, Armageddon. Kung mapapansin nyo sa mga talatang sunod-sunod nating binasa, ito po ang katulad ng malaking ilog na Euphrates. Kaya nga, ang Book of Revelation ay founded sa Old Testament. Yung mga language, yung mga words na ginagamit dito ay nasa Old Testament. In fact, more than 200 or 270 verses na nasa Revelation, yan ay galing sa Old Testament. Sa mahigit na 400 verses ng Revelation, 270 verses are taken from the Old Testament. That's why the Book of Revelations, ang broad foundation, malawak na pundasyon, nasa matandang tipan.
Yan yung dapat nating maintindihan. Kaya yung mga language dito, hango sa Old Testament. Kagaya ng malaking ilog na Euphrates, tinuyo ito. Ito yung pangyayari noon ng literal na pangyayari kay nung destruction ng Babylon. Ginamit ni King Cyrus ng Persia yung ilog Euphrates sa pagsalakay niya. Tinuyo niya yun Kumbaga, nag-divert siya ng agos ng ilog ng Euphrates na dumadaloy doon sa kingdom ng Babylon. Kaya sila nakadiretso ng pagsalakay. Napasok nila yung Babylon. Anyway, yung detalye nun, hindi ko nasasabihin ng masyado, no? Pero ito din ang symbol na ginagamit o ginamit bago yung panghuling digmaan. Ito na nga yung binabanggit dito na Armageddon. Nagtipon-tipon itong mga hari sa lupa. Pinaparoonan sila ng mga espiritu ng demonyo. Tapos nagsisigawan ng mga milagro. Kaya ngayong mga hari ng sanglibutan, binabanggit ito dyan. Titipunin sila para makipagdigma sa Diyos. At ang tawag nga doon, Armageddon. Itong Armageddon kasi, dalawang salitang Hebreo ito, Hor, Megiddo. Yung Megiddo, yan yung kapatagan napapalibutan ng mga bundok sa Jezreel, no? Kapatagan yan, yung Megiddo. Sa papalibutan ng mga bundok. Sa Hebreo, Hor yon, yung mga kabundukan. Hor. Kaya Hor Megiddo. Sa pagkaliwat sa wikang Pilipino, Armageddon. Doon sa literal na lugar ng Megiddo, doon ginaganap yung mahigit 200 digmaan noon ng mga bansang naglalaban nung kapanahunan doon sa ancient time ng Old Testament, no? Doon sa plain of Megiddo. Tapos, yung Nazareth, mataas na lugar yon. Kitang-kita yung kapatagan na yon sa Megiddo. So, madalas doon yung gera. Ginagawa doon yung digmaan. Plain yun kapatagan na napapalibutan ng kabundukan. Yun yung Hormigeddo. Ngayon, sa huling araw na ito, sa pakikipaglaban ni Satanas, kasama yung lahat ng mga warriors from all ages, mula sa panahon ni Cain, isipin nyo magkakasama, didigmain nila ang ating Panginoon Yun na ngayong Armageddon. Paano ba naman sila mananalo dyan? Pero ipinapakita, makikipagdigma sila. No? Pero itong digmaang ito, sa sanglibutan, ang Armageddon na ito, kumakatawan sa final battle on this planet Earth. Kasi labanan na ito ng ng Panginoon at ni Satanas kasama ng mga sumunod kay Satan, no? Yung hindi tumanggap ng kaligtasan mula sa Diyos. Sa pagtingin natin sa mga kasaysayan ng Biblia, magaganap yung digmaang ito kasi after ng 1,000 years. Kasi ito tingnan nyo, pakilagay Micah, Apokalipsis 20, talatang 7. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Sa second coming kasi ni Christ, ang mangyayari doon, sinunggaban na kaagad si Satanas at ginapos Yun yung pasimula ng 1,000 taon Ginapos siya at ibinulid sa kalaliman. Tapos yung masasamang buhay, mamamatay. Yung masasamang patay, mananatiling patay. Giba-giba itong ating sanglibutan Wasak talaga ito Sabi nga ni Jeremias, nasagot ko po ito nung nakaraan nating broadcast last week, no? Pwede nyo pasadahan uli. So, wala nang madadaya si Satanas, kaya gapos siya ng mga pangyayari. Yun yung chain of circumstances na tinatawag. Wala na siyang madadaya. At yung mga banal na patay, binuhay, at yung mga banal na buhay na darat na ni Kristo, dadalhin doon sa langit, sa inihandang tahanan. Doon magaganap sa mga ligtas ang 1,000 taon sa langit. Itong lupa, sira, walang anyo, walang laman. Si Satan at ang mga evil angels lang nandito. Siyempre yung mga patay. So wala na siya talagang madadaya. Yung tinatawag na nagapos siya ng pangyayari. Gapos siya. Wala siyang magawa. Gapos siya. Wala na siyang madaya. Ngayon, after 1,000 years, ito na yung sinasabi sa verse 7, kung maganap na, si Satanas ay kakalagan. O, kakalagan siya saan? Sa gapos. Kung pinaliwanag natin na yung gapos ay kumakatawan sa wala na siyang nadadaya, dahil mga patay yung kanyang mga kasama. Therefore, pag nakalagan na siya, ito na yung after 1,000 years, darating, bababa ang ating Panginoon, kasama ang New Jerusalem, kasama ang mga banal na dinala sa langit nung second coming. After 1,000 years, pakilagay Micah sa verse 8, ito ang ating mababasa, at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Verse 9, at nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal
at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Napansin nyo? Bakit kinalagan na sa paggagapos si Satan? Ito na, yung mga masasamang patay after ng 1,000 years sa pagbaba muli ng Panginoon kasama ng bayang iniibig, yung Jerusalem, bagong Jerusalem, at yung mga banal na ligtas, eto na, may madadaya na uli si Satan. Ito yung mga bubuhayin na ng Diyos para sa tinatawag na execution ng judgment ng Panginoon. Papakita sa kanila yung kanilang mga nagawa, kanilang pagtakwil sa Panginoon sa kabila ng malasakit ng Diyos sa kanila. So may madadaya na uli si Satanas. Brother Melvin naman, na mga kanya na ito, paano pa niya dadayain? Di pinaliwanag na natin nung nakaraang linggo, ulitin ko lang ng konti. Dadayain in a sense na kaya pa nilang kunin yung bayang banal na bumababa mula sa langit. Kaya nga sabi sa verse 9, nagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa, kinubkob, ibig sabihin pinaligiran yung kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig. Sasalakayin para kunin by force. Yun yung Armageddon, yun yung paglalaban, the final battle. And then, after na lumabas yung Great White Throne, pinakita doon sa mga patay na ito na masasama kung bakit hindi sila pwede na makapasok sa bayang banal dahil doon sa kanilang mga kasalanan. Pinakita doon sa aklat na yun. And then, bumaba ang apoy mula sa langit, sila'y nasupok. Verse 10, pakilagay Micah, at ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Maging si Satanas, maging yung diablo, susunugin sa apoy ng Diyos, dagat-dagatang apoy at asupre. So ito na yung katapusan ng lahat. Yan yung eschatology na pinag-uusapan. Hanggang sa mangyari nga, itong after, hanggang sa maganap yung 1,000 years. Yan yung mga pangyayari sa Biblia. Okay? Maging si Satanas, mamamatay na yan. Mamamatay dahil apoy ng Diyos ang susunog sa kanya eh. Yung impyerno, wala ngayon dito sa lupa. Wala pang impyerno, ho? Yung apoy, galing sa langit. Bababang galing sa langit. Apoy ng Diyos yun eh. Yun ang susunog sa lahat. And all the traces of sin, mga bakas ng kasalanan, mawawala lahat yan. Ipapanumbalikin ng Diyos ang sanglibutan natin doon sa kalagayan bago nagkaroon ng kasalanan. Manunumbalik ang paraiso na tinatawag. Ito yung tinatawag sa aralin ng Biblia na Eden restored. Isinauling Eden. Kaya nga ang plan of redemption is also a plan of restoration. Restored, isa sa uli na yung dating mabuting kalagayan. Walang luha, walang hirap, walang lungkot, walang problema, walang kamatayan. Lahat mabubuhay na masaya kasama ang Diyos na manlalalang at tagapagligtas. Yun po yan. Yan yung chronology ng eschatology natin. Next, may kagaling kay Mary Angel Villa. Bro Melvin, musta po muli? May gusto po sanang maliwanagan. May nakausap akong pastor, sabi niya, wala daw nakakatupad ng 10 utos sa ngayon, panahon natin. Ano masasabi niyo, bro? Salamat po. Kung totoo pong may nagsabi sa inyong pastor na walang makakatupad ng 10 utos, kawawa naman po siya. Bakit po? Eto, basahin natin ang sabi ni Kristo, ha? Juan 14:15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Una, ang pagtupad sa utos ng Diyos ay nakasalalay sa pag-ibig. Mahirap pong sumunod sa utos kung wala kang pag-ibig doon sa sinusundan mo. Panuntunan po yan, prinsipyo yan kahit saan, kahit dito lang sa lupa. Pag hindi mo iniibig yung isang tao, mahirap kang sumunod sa ganyan. Tulad nyo sa magkasintahan. Kasi sa Biblia, ang Diyos talaga, kinukumpara niya sa mag-asawa yung relasyon niya ng Diyos bilang asawang lalaki sa iglesia, asawa niyang babae. May pagsusunuran. Kung sa mag-asawa sa lupa, hindi mo iniibig, na wala na ang pag-ibig mo halimbawa, hindi mo, walang mangyaring pagsusunuran ho dyan. So, kaya hindi mo susundin kasi hindi mo na iniibig. Panuntunan ho yan, prinsipyo yan eh. Sunod pa natin ang 15 Gs ni Juan. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya
ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So napansin niyo po yan. Kung tinutupad ninyo sabi ni Kristo, yung kanyang mga utos, magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. Gaya ni Kristo, napansin yung comparison again? Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So yung pagtupad talaga sa utos, nakasalalay yan kung may pag-ibig ka doon sa sinusunod mo. Kaya sabi ko, kawawa yung pastor na, nagpastor naman siya, nagpastor pa siya kung wala siyang pag-ibig. Ang pagtupad po sa 10 utos, nakasalalay yan sa pag-ibig. Kaya ang tawag dito, mga utos ito, entole sa Greek. Mga specific laws. So kung yung mga specific laws or entoles, kasama 10 utos dyan. Ano yung hindi anong hindi matutupad doon? Matutupad yun kung may pag-ibig ka, at mangyayari yun ayon sa biyaya ng Diyos. Kung aasa ka lang sa sarili mong kakayanan, hindi mo talaga matutupad ang utos. Yan ang problema. Ang taong umaasa sa sariling kakayanan, hindi siya talaga makatupad, pero kung aasa siya sa biyaya, sa tulong na mula sa Diyos, makakatupad siya. At yun ay nakasalalay sa pag-ibig. Tingnan nyo ha. Isa pang sulat ni Juan. Sa unang Juan, Kapitulo 5, talatang 2 at 3. Pakinggan nyo po ito. Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Diyos, pagka tayo'y nagsisiibig sa Diyos at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Verse 3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. O, kita nyo. Sa mga aklat ni Juan, puro pag-ibig talaga pinag-uusapan dyan. Yung pagsunod, eto nga sabi ni Juan, dito'y, meaning ito yung pamantayan, ito yung standard, para makilala natin na nagsisiibig na tayo sa mga anak ng Diyos, pagka tayo'y umiibig sa Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Maliwanag yun eh. Yung pag-ibig o yung pagtupad sa utos, depende kung iniibig mo yung tinutupdan mo. Kaya sapagkat, di ba sa verse 3, sapagkat, pag sinabi sapagkat, reason yan, dahilan yan. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos. This is the love of God. So ang definition ng Biblia kung ano ang pag-ibig ay pagtupad sa kanyang mga utos. Yun yung biblical definition of the word love. Yung love ay hindi nakabatay sa emosyon, kundi nakabatay sa prinsipyo na mahal mo ang Diyos, kaya tinutupad mo ang kanyang mga utos. At sabi nga natin, ang pagtupad sa utos ng Diyos, yun nga, dahil may pag-ibig ka sa Kanya at umaasa ka sa Kanyang biyaya. Yun yung kapangyarihang mula sa Diyos, hindi manggagaling sa iyo. Kaya yung pastor marahil na nakausap nyo, hindi niya hiningi yung biyaya, kaya nabanggit niya. Ito nga yung kabalintunaan, no? Sa mga evangelical so kasi, puro bukang bibig pag-ibig. Pero taliwas naman doon sa pinapangaral nila na hindi na dapat sumunod sa Diyos. Di taliwas nga. Pag may pag-ibig, may pagtupad. Hindi kung bukang bibig mo pag-ibig, pero wag na kayo sumunod sa 10 utos. At sasabihin pa, mahirap tumupad, walang makakatupad. Ay tama ang sabi ni Juan, eh. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ay yung mga nagsasabing, hindi, mahirap matupad yan. Ibig sabihin, mabibigat tumupad. Kaya nga mabigat tumupad kasi wala kang pag-ibig. Yun ang suma total nun. Kaya sinasabing walang makakatupad kasi nga wala kang pag-ibig. Bukang bibig mo lang yung pag-ibig. Galit na galit po sila sa 10 utos o diring-diri sa 10 utos. Ano bang ayaw nyo doon? Isa lang naman talaga yung ayaw dyan ng maraming mga nagsasabing Kristiyano. Yung ika-4 na utos lang, sabihin nyo na lang, ayaw nyo sa Sabat. Huwag nyong idamay ang 10 utos. Dahil pag inisa-isa sa inyo yan, isa-isahin natin, no? Unang utos, sabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ayaw mo to pa rin yan. Mga kaibigan nating evangelicals. Alam ko nalalabuan lang tong mga, kasi nga yung mga pastor na nalalabuan, kaya sabi ni Kristo, yung mga bulag, kayo ng kapwa bulag. Ganun yon. Kaya nalalabuan, confused ang marami. Although, ito, sinasabi natin ito, na may pagmamahal.
pagmamalasakit sa mga kaibigan nating ito. Hindi ko po ito sinasabi para tuligsain kayo, no. Ang sinasabi ko po dito, doctrine, yung understanding. Na sinasabi ko, confused, litong-lito. Bakit? Bukang bibig ang pag-ibig. Pero sinasabi, huwag nang sumunod sa 10 utos. Samantalang sabi ng Biblia, ang pag-ibig sa Diyos pagtupad sa kanyang mga utos. Kasama na 10 utos dyan. Kaya intoli yan sa Greek. Specific commands. Unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Naniniwala po ako na kayong mga evangelicals, sinusunod ninyo yan eh. Kasi pag hindi, hindi kayo Kristiyano. Ganun lang kasimple yun. Pangalawang utos, huwag kayong gagawa ng larawang inanyuan. Itsapuera muna natin ang mga Roman Catholic. Talagang binago nila yan eh. Pero siyempre, hindi yun pinapayagan ng Diyos na gumawa kayo ng ribulto. Yung mga evangelicals, hindi rin sila gumagawa ng ribulto. Naturalmente, sinusunod mo yan. Pangatlong utos, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Sino sa inyo nangangaral na pwede nang lapastanganin yung pangalan ng Diyos? Lalo na doon sa nakausap niyo sister na pastor na yun na wala daw makakasunod. So, ibig sabihin, nilalapastangan mo na yung pangalan ng Diyos. Nagkakaroon ka na ng ibang Diyos. Gumagawa ka na rin ba ng ribulto? Lagpasan natin yung sinasabi kong ayaw nila, yung Sabat, yun yung ika-4. Ika-5 utos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Hindi ba yan nasusunod ng pastor na yun? At sa lahat ng evangelicals, di nyo ba iginagalang yung inyong ama at ang inyong ina? Ito ay appeal sa inyong reasoning at analyzation. Mag-rationalize kayo. Hindi yung pwedeng puro gamitin nyo puso, emosyon. Ang nangingibabaw yung reason, analytics. Kasama siyempre ang emotion, pero hindi ang emotion ay mangunguna. That's why inilagay ng Diyos yung left brain at right brain. Dahil ang right brain, it's more on emotion. It's more on feelings, dreamy, artistry. Samantalang yung left brain, it's more on rationally, analytics, reasoning power. So hindi yung mangingibabaw yung emotion, mangingibabaw dito yung reason. Dahil binigyan niya tayo ng Diyos ng pag-iisip. Anong silbi na binigyan ka ng karapatang mag-isip? Kung hindi mo naman at yung karapatang mag-isip, mag-analyze, nakabatay yan sa evidence. Hindi nakabatay po yan sa hangin o kawalan. Nakabatay sa evidence. So, yan bang ika-5 utos na igalang mo ang iyong ama at ina, hindi kayang sundin yan? Ay, ibig sabihin, lapastanganan. Lapastangan na ang labas niyan. Anong silbi na nangangaral ka pa? Anong silbi na sinasabi mong mahal mo ang Panginoon? Magulang mo na nagpalaki sa'yo, nag-aruga sa'yo. Hindi mo na, ginagalang. Di ba? So, sinusunod pa rin yan. Ika-6, huwag kang papatay. Sino nga yung mga evangelicals at mga miyembro dyan na nagsasabi, pwede na tayong pumatay ngayon. Hindi na namin kayang sundin yung utos na yan na huwag kang papatay. Mabigat yan. Ibig sabihin, mamamatay tao na kayo. Sunod, huwag kang mangangalunya. Ibig sabihin, gawain pa rin ang pakikiapid na ito. Yung may asawa ka na, nakikirelasyon ka pa sa iba. Pag wala na yan, di kanya-kanyang kabitan ang mangyayari dyan, di ba? Di sinusunod pa rin. Sunod, huwag kang magbibintang. Kasampu, huwag kang mananakim. Ibig sabihin, palabintangin ka na ngayon. Kundi, masakim ka na ngayon. Pwede ka na manakim. Kaya sabi ko, litong-lito yung mga nagsasabi na hindi na kailangang sundin ng Sabat. Litong-lito sila. Sana kinategorize na lang nila, hindi na po namin susundin yung Sabat dyan sa 10. Yun, mas katanggap-tanggap pa yun. Kumpara sa idadamay nyo ang buong 10 utos na hindi sundin, inisa-isa ko nga ang siyam eh. Isinantabi ko muna yung Sabat kasi ibang usapin naman yon. Di ba? Kaya nga, pag ginamit ninyo yung reasoning power ninyo, sa tulong ng banal na Espiritu, makukonvict ang isipan nyo na may problema sa nakagisnan yung aral na hindi na kailangang sundin ng 10 utos. Isipin mo, Diyos po ang nagbigay ng 10 utos. Hindi naman yan galing sa tao. Anyway, kung sa tao nga, sa batas ng gobyerno, sinusunod natin yan. Para sa kaayusan ng pamumuhay sa pamayanan. Di ba? Huwag magnakaw, huwag pumatay, huwag makiapid. Di ba may mga kaso ngayon sa pakikiapid? Para maging maayos ang lipunan. At ang lipunan, tandaan natin lagi
binubuo yan ang tinatawag na small unit ng lipunan. Ano yung small unit? Ito yung pamilya. Kaya nga ang maayos na pamilya, kung maayos ang pangangasiwa sa pamilya, diyan ang gagaling yung mga namamahala sa lipunan. Kung hindi maganda yung pamilyang binubuo mo, sasabihin mo pa, anak, hindi na natin kailangang sumunod sa 10 utos. O kita, di malilito pa yung anak mo. Bakit sa gobyerno natin, tatay, sa gobyerno natin, nanay, bawal pa rin pumatay? Bakit sa gobyerno natin, bawal pa rin magnakaw, bawal pa rin makiapid, bawal magbintang, bawal magsinungaling? Di ba? Tapos sasabihin, huwag kang sumunod sa 10 utos ng Diyos. Kaya nga sabi ko, litong-lito, bulag na umakay ng kapwa bulag. So tandaan po ninyo na sa Biblia, mahal po kayo ng Diyos. At ang pagsunod sa mga utos ng Diyos, nakasalalay sa pag-ibig. Ang pag-ibig sa Diyos, pagtupad ng kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos, hindi mabibigat. Talaga walang mabigat na pagsunod, lalo na kung iniibig mo yung sinusunod mo. Sa mga nanliligaw, very common. Palasak ng ginagawang halimbawa yan na kapag nanliligaw ka, natural, anumang sabihin ng minamahal mo, na kaya mo namang gawin, gagawin mo. Minsan nga, yung mahirap pang gawin, pinipilit na gawin para makuha lang yung pag-ibig ng kanyang nililiyag. Di ba? Kaya nga, ang pinakapanuntunan na itinanim ng Diyos sa puso, yung pagtupad nakasalalay sa pag-ibig. Kaya mali po ang isipan na pag sumusunod ka, legalista ka. Wow. Kailan pa naging legalista ang pagsunod? Totoo na mayroong mga legalista sa Biblia, yun yung mga taong ipokrito, sabi ni Kristo. Sumusunod sa panlabas, pero sa loob, masasama. Yun yung mga pariseo. Pero ang tinuturo po kasi natin, yung paraan ni Kristo, na sumusunod ka dahil kayo may pag-ibig sa Diyos. Hindi natin sinusunod yung mga ipokritong pariseo. Kinakailangan makita yan sa malasakit din sa kapwa-tao. So yun, Sister Mary Angel Villa, yun po yung ating sagot doon. Kaya nga sabi ko, kawawa yung pastor na nakausap ninyo. Hindi na daw masunod yung 10 utos. Marami ko kasi ngayon, it's more on convenient na lang. Susunod lang pagka pinapahintulutan ng pagkakataon. Yun ang dating Pero pag hindi, wag na. Okay, last question na lang tayo, Maika. Galing kay Brother Zidran. Brother Nards ito. Ang tanong ko lang po, napakagaling talaga ng pagplano ng ating Diyos. 6,000 years binigay niya kay Satan at para tapusin ang kasalanan. Pagkatapos ay 1,000 pinakaparang millennium Sabbath. May millennium Sabbath po ba, bro? Parang pahinga sa earth yun. Then after third coming na at final destruction of evil, then new heaven and new earth. Yes, magandang tanong. Ito sagot natin dyan, no? Parang may millennium din ba yung ating sanlibutan? Ang Diyos, madalas niyang gamitin, hindi lang yung ikapitong araw na Sabat na kapahingahan sa tao, kundi maging sa lupain noon. Ito, pakilagay may kayong Levitico 25 talatang 3. 6 na taon ito mali, typographical error to. 6 na taong hahasikan mo ang iyong bukid, at 6 na taong kakapunin mo ang iyong ubasan, at titipunin mo ang bunga ng mga iyan. So, ang bilin dito ng Panginoon kila Moises, 6 years na magtatanim ka, sa madaling salita. Magtatanim ka sa bukid, yung ubasan mo, 6 na taon mong gagawin yan. In verse 4, pansinin nyo to, datapwat sa ikapitong taon ay magiging Sabbath na takdang kapahingahan sa lupain. Sabbath sa Panginoon. Huwag mong hahasikan ang iyong bukid ni kakapunin ang iyong ubasan. Napansin nyo? Kung sa tao may binigay ang Diyos na ikapitong araw na kapahingahan, sa lupain noon sa Israel, binigyan niya rin yung lupain na sinasaka nila ng kapahingahan sa ikapitong taon. So, kapag ikaw ay isang halimbawa, sa panahong nabuhay ka noon, nagsaka ka sa iyong lupain ng 6 na taon. Sa ikapitong taon, hindi ka pwedeng magsaka dahil kapahingahan niya ng lupain sinasaka mo. Ginagamit talaga ng Diyos yung laging sa ikapito, no? At ganun din, eto na nga. Eksakto sa maganda mong tanong, Brother Nards. Napag-aralan natin, nung nakaraan nating mga broadcast, yung question about gaano nakahabang ating sanglibutan, syempre, mula nung nagkatao, doon lang natin na bilang dahil sa tinatawag na genealogy, yung lahi-lahi ng mga tao mula kay Adan, no? Kaya lumilitaw, more than 6,000 years ng ating sanglibutan. Okay? So,
yung observation mo, Brother Nards, na talagang nasa mahigit na 6,000 taon na, sa ika-7,000 kasi, although hindi natin alam, kaya nga doon sa pagbilang ng more than 6,000 years, meron pang tinatawag na mga discrepancies of years doon. Ibig sabihin, hindi eksakto. Walang eksakto, pero yung tansya about 6,000 years, more than 6,000 years na. Babalikan ko lang ng konti para doon sa marahil. Ngayon lang nakapakinig, no? Si Abraham, ipinanganak noong 2166 BC, no? From the time of Abraham backward, nung nagkaroon ng baha, nasa 500 hanggang 600 taon. Kasi nasa 4,656 years. Okay? O, sige. Simplihan natin ng konti. Huwag muna natin isama yung baha. Pinanganak si Abraham, nasa 2166 BC. From the time of Abraham backward sa panahon ni Adan, si Adan nasa mahigit 4,000 BC, 4,114. Pero sabi ko nga, hindi eksakto yan. May mga discrepancy. Bakit? Babanggitin ko na rin uli. Yung discrepancy ay nanggaling doon sa ano ba yung source? Ano yung pinagbatayan ng pagbilang? Masoretic text ba or Septuagint? Yun yung technical terms ng source. Alin doon sa dalawa? Masoretic or Septuagint? Okay. Doon nanggaling yung discrepancy kasi iba yung bigay ng Masoretic text doon sa bigay ng Septuagint. Anyway, pag sinabing Septuagint, yan yung Greek translation, the first translation of the Hebrew Bible. Hebrew to Greek na nangyari noong 3rd century BC. Okay? So yan yung Septuagint. Kaya ibig sabihin kasi 70. Kasi pinapaniwalaan na mayroong 70 Jew na ginamit noon. Kasi ang Septuagint na Greek translation from Hebrew, request mismo ng mga Hudyo na nawala na sa kanila yung language nila dahil lumaki sila sa ibang lupain. It's more on Hellenized na, ibig sabihin ng Hellenized, yung nangyaring Hellenization during Alexander the Great, nang ipinapagamit niya sa kanyang nasasakupan, sakop ni Alexander the Great ang buong mundo nun ay Greek na, Greek concept maging language. So yung mga Hudyong, alam nyo naman kahit tayo, Pilipino, napunta ka sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, doon ay pinanganak, o sabihin natin, 1 year old, doon ka na lumaki. O much more, doon ka pinanganak. Ang language na alam mo na, depende na lang sa magulang, pero normally, ganito nangyayari. Pag doon ka na pinanganak, language mo talaga, English, normally, ganyan ang nangyayari. Di mo alam kung ano yung lingwaheng Pilipino. So, ganyan din noong panahon noon ng mga Hudyo, kaya nag-request sila na yung Hebrew na salita nila na hindi ko na namin alam, isalin nyo sa Grego dahil yun ang alam naming language. Kahit Hudyo sila. Kaya lumitaw yung Septuagint. Okay, maliwanag po. So yun yung isang source. Pangalawa nga yung Masoretic text. Yung Masoretic text, yan yung standardized na Hebrew Bible na naganap since 100 to 500 AD. So may discrepancy silang nasa ilang taon din yon. Sabihin natin, nasa more than 200 years na discrepancy. Or sabihin natin, it's more on 1,000 years. Something like that. Anyway, yun yung discrepancy ng dalawa. So, yun yung source. Kaya itong sinasabi natin na 4,114 BC na pagka panahon ni Abraham hanggang sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ni Abraham noong 2166 BC nang pinanganak siya, nasa 2,000 years. Okay? Ngayon, sinabi sa Matthew chapter 1 verses 17 to 18, from the time of Abraham to the time of David ay nasa 14 generation. Okay? From the time of David to the time of Babylonian captivity, 14 generation again. From the time of Babylonian captivity to the time of Christ, 14 generation again. So matotal, kulang-kulang yun sa 2,000 taon hanggang sa panahon ni Kristo. Okay? So, from the time of Abraham up to the time of Christ, nasa 2,000 taon yan. At mula sa time ni Kristo hanggang sa panahon natin ngayon, nasa 2,000 taon din. So ito, titingnan nyo yung punto na nasa 6,000 and more than 6,000 years na, kaya nga
Hindi tayo nagbibigay ng eksakto dahil doon nga sa source, Septuagint at Masoretic text. Pero nandoon naglalaro sa 6,000 taon mahigit na ang ating mundo simula nung nagkatao sa lupa. Yun. So, yung ika-7,000 taon, yan ang pinapaniwalaan natin, Brother Nards. Na yan nga, yung pasimula ng 1,000 taon, yan yung ika-7 taon na kapahingahan ng planetang Earth. Na sabi ni Jeremias 4:23, walang tao. Walang ibon. Ang mga bundok nagsisiyanig. Nangyari yun nga dahil sa epekto ng second coming ni Christ. And then 1,000 years, doon sa langit, kasama ng mga banal na niligtas, mga patay na masasama nandito sa lupa. After 1,000 years, bababa si Kristo, kasama ang bayang banal, kasama ang mga taong ligtas. Yun na yun. Nangyari yun na yung 7,000 years millennium. Kung bibilangin natin yung pagkasunod-sunod ng sinasabi ng Biblia. Okay? So yung sagot natin doon, Brother Nards. Maraming salamat. Okay, sa ating mga kaibigan po, marami din pong salamat at bukas muli ay babalik po ang ating programa para sagutin pa yung ibang mga tanong. At bukas din po para sa mga estudyante ng Reasons of Faith Bible Institute, bukas natin i-upload yung second topic natin na may kinalaman sa methodology of Bible study. Yung mga tinuturo natin, ulitin ko, yan mismo ay turo ng ating church sa kabuuan. Hindi po ako nag-iiba dyan ng turo. Kaya pag may sinabi po ako ditong mga interpretation at methodology, yan po ay galing sa church, no? Ito po yung atin hong media ministry ay supportive ministry po ito. Hindi po ito isolated dahil sa kung anumang kadahilanan. Ang atin po rito ay para mabigyan ng glory ang ating Panginoon. Mabigyan ng patuloy na karangalan at maipalaganap yung ebanghelyo para sa pagtatapos ng sanglibutan. Mabigyan ng babala ang ating mga kaibigan na sila'y maging handa rin at patuloy na magsaliksik ng aklat ng ating pong Panginoon. So ito po ang ating hangarin sa programang ito at atin pong tapusin ang ating hong programa sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong paggabay ng Santong Espiritu at naitawid namin sa aming mga taga-subaybay ang mga kasagutan na nanggagaling sa inyong salita. Harinawa, itong mga sagot ay nagbigay ng katatagan sa kanilang pananampalataya at inspirasyon na sila po ay patuloy ninyong pinagmamalasakitan dahil sa mga katotohanan na kanilang napanood at napakinggan. Harinawa sila din po ay maging epektibong daluyan ng inyong mga salita sa kanilang kapwa upang ang inyong kaharian ay dumating na at kami makauwi na dyan sa inihanda ninyong tahanan sa bawat isa sa amin. Na bagaman kami ay walang karapatan, ngunit dahil sa inyong bugtong na anak, binigyan nyo kami ng karapatan na makapasok sa inyong kaharian. Salamat o Diyos sa pag-asang ito at nawa ito'y patuloy na matanim ng malalim sa aming puso't isipan upang kung ano man ang mangyari, maging mga negatibong mga bagay man sa aming mga buhay, patuloy kaming manghawak sa inyong pangako ng malapit ng pagdating ng inyong bugtong na anak. Ito po ang aming samot hiling. Maraming salamat sa bendisyon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam. Bukas sa ganap na 3:00 ng hapon, kami po ay muling babalik. Sa pangalan po ng aking mga nakaagapay dito, ang aking mga naging technical, ang aking unika iha, Princess Alia Sarmiento, kasama ang aking pamangkin, Micah Sarmiento, at ang aking may bahay, Maiden Sarmiento, na nag-share ng ating mga videos. At ganoon din sa atin ng mga supporters na nag-share ng ating mga videos. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na bukas magkita-kita pong muli tayo sa ating programa para ipaglingkod ang mga tanong po ninyo ayon po sa usapin ng banal na kasulatan. God bless us all.